Noong taglagas ng 2003, si Isabel Bonifacio Roxas, ang asawa ng direktor ng isa sa pinakatanyag at prestihiyosong ospital sa Pilipinas, ay naglaho. Isang hapon ng Oktubre, matapos niyang bisitahin ang ospital ng kanyang asawa, hindi na siya muling nakita. Malinaw na nakunan siya ng CCTV camera habang suot ang isang beige na trench coat at tinatawid ang lobby ng ospital. Ngunit mariing iginiit ng kanyang asawa sa mga pulis. Hindi pumunta rito ang asawa ko noong araw na iyon. Ang investigasyon ng pulisya ay itinigil sa loob lamang ng 47 na araw, kusang loob na paglisan. Ang tatlong salitang iyon ang lumamon sa buong kaso ng pagkawala ng isang babae. Kahit na ang asawa ng isa sa mga direktor ng isang tanyag na korporasyong medikal ay naglaho na parang bula, walang sinuman ang nagtangkang magtanong pa. O mas tamang sabihin, walang sinuman ang nagkaroon ng kakayahang magtanong. At sa gayon, lumipas ang 10 taon. Noong tagsibol ng 2013, napagdesisyunan na simulan ang remodeling ng luma at sira-sirang gusali ng ospital. Ngunit, bago pa man magsimula ang nakatakdang construction, nagbigay ng isang kakaibang utos ang direktor. Ang demolisyon ng Operating Room 1 ay dapat gawin lamang kapag siya mismo ang naroroon. Nagdagdag pa siya ng isang mahigpit na patakaran. Absolutong ipinagbabawal ang pagtatrabaho sa gabi. Subalit, ang mga subcontractor na nasilaw sa karagdagang bayad ay lihim na nagsimulang gibain ang pader sa dilim ng madaling araw. Sa sandaling tumagos ang drill sa makapal na pader, isang bagay na hindi kapani-paniwala ang bumulaga mula sa loob. Sa ibabaw ng mga puting buto na binalot ng makapal na medical grade na vinyl sheet, may isang kupas na beige na trench coat na nakasabit na parang multo. Ang babaeng naglaho, 10 taon na, ang nakalipas ay natutulog sa loob ng pader ng operating room ng kanyang sariling asawa. Bakit itinanggi ng iginagalang na doktor ang pagkawala ng kanyang asawa? Anong kapangyarihan ang nasa likod ng pagpapatigil ng investigasyon sa loob lamang ng 40 na araw? At sa loob ng 10 taon sa malamig na pader, ano ang bagay na mahigpit niyang hinawakan hanggang sa huli? Magsisimula na ang kuwento ng araw na iyon. Noong Enero 2013, sa pasilyo ng ICA, 3 palapag ng lumang gusali ng St. Michael's Medical Center sa Makati, may isang malamig na hanging nanunuot sa kabila ng katanghalian. Tila iniiwasan maging ng sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng mga bintana. Mula sa dulo ng pasilyo, isang hindi maipaliwanag at masangsang na amoy ang unti-unting kumakalat. Si Mang Lando at Mang Berto, mga tauhan mula sa maintenance department, ay nagtakip ng ilong habang naglalagay ng hagdan sa ilalim ng mga tubo sa kisame. Tinutukan ni Lando ng flashlight ang mga dugtungan ng tubo at nagsalita. Sigurado akong bara lang ito sa sewerage. Tingnan mo ngang maigi itong dugtungan. Sumimangot si Berto na kanina pa umuubo. Wala pong problema ang mga tubo, sir. Walang tagas, walang kahit anong sira. Bakit kaya ganito kabaho, parang may nabubulok? Sinubukan nilang pukpukin ng martilyo ang iba't ibang bahagi ng pader at binuksan pa ang mga drain sa sahig, ngunit hindi nila mahanap ang pinagmulan ng amoy. Ang tanging nagawa nila ay mag-spray ng malakas na air freshener sa bawat sulok ng pasilyo. Makalipas ang 1 buwan, Pebrero, hindi pa rin bumubuti ang sitwasyon at lalo pang tumindi ang mga reklamo mula sa mga nurse. Si Nurse Abby, habang bitbit ang mga chart ng pasyente, ay tinakpan ng ilong at tumawag sa maintenance. Sir, sabi ni Nurse Abby sa telepono, puno ng iritasyon, nagrereklamo na ang mga pasyente sa ICA, trempalapag dahil sa mabahong amoy. Gusto na nilang umuwi. Ano ba talaga ang ginawa ninyo noong huli kayong pumunta rito? Napakamot na lang ng ulo ang hepe ng maintenance. Naku, pasensya na po ma'am. Pinatingnan na namin ng maigi, pero wala talagang makitang problema sa mga tubo. Babalikan na lang po namin ulit para mag-spray. Hindi matukoy ang sanhi, pag-spray ng pamatay amoy,
Pangunang Lunas, sa paulit-ulit na prosesong ito, lumipas ang panahon. Noong unang bahagi ng Abril 2013, inilabas ang resulta ng safety assessment para sa buong lumang gusali. Nakakuha ito ng pinakamababang grado at nag-utos ang City Hall na patibayin o gibain ang gusali sa loob ng 6 na buwan. Agad na nagpatawag ng emergency meeting ang board ng ospital. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Si Dr. Antonio Tonio Roxas, ang direktor ng ospital na nakaupo sa kabisera, ay inayos ang kanyang salamin at inilapag ang isang salansan ng mga dokumento. Ang Operating Room 1 ay simbolo ng ospital na ito. Huwag na natin itong isama sa malawakang renovation. Sapat na ang kaunting pagpapatibay. Si G. David Reyes, ang kinatawan ng construction firm na nasa tapat niya, ay umiling. Direktor, hindi po maaari iyan. Pakitingnan po ang blueprint na ito. Ang pader ng Operating Room 1 ang may pinakamalalang bitak. Malaki ang posibilidad na diyan nanggagaling ang masamang amoy. Nanatiling nakaturo ang daliri ni Dr. Roxas sa lokasyon ng operating room sa blueprint, hindi kumikibo. Habang nagmamasid ang 6 na miyembro ng board, muling nagsalita si G. Reyes. Kung guguho ang bahaging iyan, malalagay sa panganib ang buong gusali. Hindi natin ito maaaring isantabi. Dahan-dahang inalis ni Dr. Roxas ang kanyang daliri at sumagot sa isang walang emosyong tinig. Sige, kung ganyan kapanganib, wala tayong magagawa. Itakda ninyo ang schedule. Nang matapos ang schedule ng remodeling, si Dr. Roxas mismo ang nagbigay ng mga detalyadong tagubilin sa maintenance department. Inabot niya ang isang sulat habang malamig na tinititigan ng hepe. Absolutong bawal magtrabaho sa gabi. At ang demolisyon ng Operating Room 1 dapat magsimula ng eksaktong 9 ng umaga sa Abril 16 sa oras na ako mismo ang naroroon. Nagtakang kinuha ng hepe ang dokumentong may selyo ng direktor. Direktor, medyo gipit na po tayo sa oras at kailangan naming mag-overtime para matapos. May partikular po bang dahilan kung bakit kailangang sa eksaktong oras na iyon? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Dr. Roxas habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kaligtasan ng mga pasyente ang ating prioridad. Bukod diyan, may mahahalagang kagamitang medikal doon na kailangan kong personal na suriin at alisin. Tila perpekto ang plano ni Dr. Roxas. Sa madaling araw ng Abril 16, papasok siya nang mag-isa sa operating room at tatanggalin ang bagay na itinago niya sa loob ng pader. Isang oras lang ang kailangan niya, ngunit hindi kailanman umaayon ang mundo sa kanyang mga kagustuhan. Abril 16, 4 ng umaga. 3 trabahador mula sa subcontractor na naghahangad na makuha agad ang kanilang bonus ang pumasok sa dilim sa tren palapag. Si Mang Oscar, ang kanilang foreman, ay hinigpitan ng strap ng kanyang hard hat at bumulong sa mga kasama. Hoy, utos man iyan ng direktor o hindi, pera ang pinakamahalaga. Bago sumikat ang araw, gibain na natin ang buong pader sa silangan. Kung hindi, hindi tayo aabot sa deadline at hindi natin makukuha ang bayad. Si Lito, isa sa mga trabahador, ay ngumisi habang pasan ang malaking drill. Tama si Foreman, sino naman ang makakakita sa atin sa ganitong oras? Bilisan na natin para makatulog pa tayo. Sinimulang durugin ng jackhammer ang konkreto at ang ingay ay yumanig sa tahimik na ospital. Habang maayos na gumuho ang pader sa silangan, nagbago ang ugong ng drill pagdating nila sa hilagang sulok. Itinigil ni Lito ang drill at tinutukan ng flashlight ang pader. Foreman, tingnan ninyo, iba ang kulay ng semento dito. Kulay abo ang paligid, ngunit ang isang bahagi ay tila gatas na puti at makinis. Sinubukan itong kaskasin ni Oscar gamit ang kanyang guwantes. Hindi ito ordinaryong semento, parang plaster of Paris. Bakit kaya ganito kakapal dito? Sige na, bilisan nyo, ituloy nyo na. Umikot ang drill sa pinakamalakas na setting nito.
Isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan. 4:47 ng umaga. Sa sandaling tuluyang tumagos ang drill sa pader, isang malagong na tunog ang narinig at may bumulwak mula sa loob. Mga puting buto na binalot ng makapal na medical-grade waterproof sheet ang gumulong sa sahig kasama ng mga piraso ng konkreto. Sa ibabaw nito, isang kupas na beige na trench coat ang nakasabit na parang multo. Napasigaw si Lito at napaupo, habang si Oscar ay nabitawan ng drill at napaatras. Nanginginig na kinuha ni Oscar ang kanyang cellphone. At may tao sa loob. 5:12 ng umaga, isang emergency call ang natanggap ng Makati City Police Station. Ang mga investigador na dumating ay natigilan sa kanilang nakita. Mga butong ganap ng kalansay dahil sa tagal na pagkakakulong sa pader, ang matibay na vinil na bumabalot dito at ang dekalidad na beige na trench coat na nakapatong sa malagim na tanawin. Habang isinasara ng mga investigador ang crime scene, isang itim na kotse ang pumasok sa likurang gate ng ospital. Ang orasan sa CCTV ay nagmamarka ng eksaktong 5:20 ng umaga. Ang bumaba mula sa driver's seat ay si Dr. Antonio Roxas, 8 ng umaga. Si Dr. Roxas, na nasa ospital na mula pa madaling araw, ay lumitaw sa 3 palapag na may matigas na ekspresyon. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ang dilaw na police line ang sumalubong sa kanya at ang kanyang mga mata ay marahas na nanginig. Ibinulsa niya ang kanyang mga kamay, ngunit napansin ng isang nurse sa tabi niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Nilapitan ni Dr. Roxas ang pulis na nakabantay at pilit na pinakalma ang sarili. Ako ang direktor ng ospital na ito. Anong kaguluhan ito sa ganitong oras? Tumingala ang batang pulis. May natagpo ang kalansay sa loob ng pader ng operating room. Kasalukuyan po itong iniimbestigahan, kaya kahit po kayo ang direktor, hindi po kayo maaaring pumasok. Inilabas ni Dr. Roxas ang kamay mula sa bulsa at paulit-ulit na inayos ang kanyang kurbata. Kalansay sa loob ng pader? Imposible. Makikipagtulungan ako sa anumang paraan na kailangan ninyo. Mabilis siyang tumalikod pabalik sa elevator, ngunit ang tunog ng mga yabag ng forensic team ay tila pumipiga sa kanyang puso. 10 ng umaga, isang kagyat na ulat ang dumating sa tanggapan ng Homicide Division. Ang resulta ng pag-trace sa pinagbilhan ng trench coat ay nakagugulat. Napasandal sa kanyang upuan ang hepe ng dibisyon. Patay, bulong niya. Magiging malaking kaso ito. Ang may-ari ng coat na ito ay ang dating asawa ng direktor, si Isabel Bonifacio Roxas, na nawala 10 taon na ang nakalipas. Si Detective Marco Reyes, isang 3 taon pa lamang sa serbisyo na abala sa pag-aayos ng mga dokumento, ay nanlaki ang mga mata. Yung kaso po noong 2003, yung isinara matapos ang 47 araw na investigasyon dahil sa konklusyong kusang loob na paglisan, inihagis ng hepe ang mga papel sa mesa. Si Isabel ay anak ni Don Ricardo Bonifacio, ang chairman ng St. Michael's at asawa ng kasalukuyang direktor na si Dr. Antonio Roxas. Bakit ang isang babaeng tulad niya ay nasa loob ng pader ng operating room ng kanyang asawa? Hindi natin ito kaya, iakyat na ito. Nang hapong iyon, ang kaso ay inilipat sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Si Detective Marco Reyes, bilang bahagi ng unang responding team, ay sumama sa CIDG, dala-dala ang isang kahon ng mga dokumento. Ngunit ang kapaligiran sa opisina ng CIDG ay napakalamig. Ang mga senior detective ay nagkakape habang pasulyap-sulyap sa kanya. Yung baguhan mula sa Makati, sabi ng isang detective, ibigay na lang natin sa kanya lahat ng papeles. Siya naman ang unang humawak niyan, di ba? Inilapag ni Marco ang mabigat na kahon sa isang mesa. Sa tahimik na opisina kung saan walang pumapansin sa kanya, binuksan niya ang kahon at bumulong sa sarili. Kung walang gagawa, ako ang huhukay sa katotohanan. Abril 16, 2013.
Sa basement ng CIDG headquarters, ang silid arsibo ng mga dinalutas na kaso ay amoy luma at mamasa-masang papel. Gamit ang isang flashlight, dahan-dahang naglakad si Marco sa pagitan ng mga estanteng bakal. Sa isang bunton ng maalikabok na mga folder, nakita niya ang isang may pamagat na Case No. 0847 BGC, Voluntary Disappearance, Isabel Bonifacio Roxas, October 2003. 30 pahina lang, bulong ni Marco. Napakaliit para ipaliwanag ang 10 taong pagkawala. Ang tagapangasiwa ng arsibo ay nagsalita. Malaking issue yan noon. Isinara ang kaso wala pang 2 buwan. Binuksan ni Marco ang folder. Sa dahilan ng pagsasara, nakasulat, pinaghihinalaang umalis sa sariling kagustuhan. Ngunit sa sulok ng huling pahina, may isang sulat kamay na tala. May mali rito. Ngunit imposible nang ipagpatuloy ang investigasyon, Sergeant Renato Vargas. Sergeant T. Vargas, bulong ni Marco. Ano ang nakita ninyo? Kinabukasan, tumayo si Marco sa harap ng bahay ni Renato Vargas, isang retiradong pulis sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Nang pindutin niya ang doorbell, bumukas ang pinto. Isang lalaking may puting buhok na ang sumilip, puno ng pag-iingat. Inilabas ni Marco ang kanyang badge. Detective Marco Reyes po, CIDG. Kayo po ba si Sergeant Renato Vargas na humawak sa kaso ng pagkawala ni Ginang Roxas noong 2003. Tinitigan lang ni Vargas ang badge at umiling bago isara ng malakas ang pinto. Naghintay si Marco ng kalahating oras bago malungkot na umalis. Hindi sumuko si Marco. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga taong nabanggit sa file. Una niyang dinaluhan si Clara Santos, ang nag-iisang matalik na kaibigan ni Isabel mula kolehiyo. Si Clara, na may-ari ng isang piano school sa Alabang, ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Bago siya mawala, palagi siyang tumatawag sa akin, sabi ni Clara. Noong una, akala ko simpleng kumustahan lang. Pero habang tumatagal, nanginginig na ang boses niya. Paano po nagbago ang boses niya? May natatandaan po ba kayong partikular na pinag-usapan ninyo? Tanong ni Marco. Pinisil ni Clara ang baso. Parang may humahabol sa kanya. Sa huling tawag niya, umiiyak siya. May nalaman daw siyang sikreto tungkol sa asawa niyang si Tonyo at hindi niya alam ang gagawin. Pagbalik ni Marco sa opisina, inilatag niya ang mga tala mula sa araw ng pagkawala, Oktubre 19, 2003. Umalis si Isabel sa bahay ng Sampen ng umaga, nagpaayos ng buhok sa isang salon sa Rockwell ng isama ng hapon. 3:02 ng hapon, nakunan siya ng CCTV sa lobby ng St. Michael's. Binasa ni Marco ang testimonya ni Dr. Roxas noon. Hindi pumunta sa ospital ang asawa ko. Buong hapon akong nasa operasyon at hindi ko siya nakita. Napakalinaw sa CCTV pero nagsinungaling siya, bulong ni Marco. Bakit ito pinalampas ng mga investigador noon? Dala ang mga tanong, muli siyang bumalik sa bahay ni Renato Vargas. Sa pagkakataong ito, bukas na ang gate at naghihintay ang retiradong pulis. Bumuntong hininga si Vargas at inabot kay Marco ang isang brown na envelope. Nang dumating ka rito, hindi maalis sa isip ko ang mga mata mo. Ito ang mga personal kong tala na hindi ko na ilagay sa opisyal na file. 10 taon ko itong itinago. Naglalaman ang mga tala ng isang pulong noong Nobyembre 3, 2003 kung saan ipinatawag siya sa opisina ng hepe kasama ang mga abogado ng pamilya Bonifacio. Isang malinaw na utos na itigil ang investigasyon para sa kapakanan ng ospital. Sino po itong si Maria Cruz, ang head nurse? Tanong ni Marco. Bakit bigla siyang nag-resign noong Nobyembre 5 at naglaho? Inutos na ng hepe na itigil ang kaso. Anong magagawa ko? Sabi ni Vargas. Sana, ikaw na ang makahanap sa nurse na iyon. Lalong tumibay ang ebidensya na si Don Ricardo Bonifacio, ama ni Isabel, ang nagpatahimik sa kaso upang protektahan ang ospital sa paniniwalang buhay pa at nagtatagulang ang kanyang anak.
Nang hapong iyon, dumating ang kumpirmasyon mula sa crime lab. Ang mga buto ay kay Isabel Bonifacio Roxas. Sa whiteboard, binura ni Marco ang salitang disappearance at pinalitan ng murder. Dahil sa pagbabago ng batas noong 2010, wala ng prescription period o takdang panahon para sa mga kasong may parusang reklusyon perpetua tulad ng murder. Muling tumibok ng malakas ang kanyang puso. Kasabay nito, 4 na lalaking nakaitim na suit ang pumasok sa lobby ng CIDG. Sa unahan ay si Dr. Antonio Roxas. Ako po si Dr. Antonio Roxas, direktor ng St. Michael's Medical Center. Nabalitaan ko ang tungkol sa aking asawa. Nandito ako para tumulong. Kasama ang 3 abogado, umupo si Dr. Roxas sa interrogation room. Kumuha siya ng panyo at marahang pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata, nagpapakita ng kalungkutan. 10 taon akong nagdasal na bumalik ang asawa ko, sabi niya kay Marco. Ngayon na natagpuan siya sa ganitong kalagayan, sa sarili kong operating room, durog na durog ang puso ko bilang isang asawa. Tinitigan ni Marco ang malamig at hindi natitinag na mga mata sa likod ng pag-arte ni Dr. Roxas. Isang matinding labanan ng isipan ang namayani sa silid. Abril 22, gabi na, ngunit abala pa rin ang opisina ng CIDG. Inilatag ni Marco ang call records ni Isabel mula 10 taon na ang nakalipas. Isang numero ang paulit-ulit na lumitaw. Miguel Castro, isang freelance journalist na dalubhasa sa mga isyung medikal. 4 na beses sa isang linggo, higit 30 minuto bawat tawag. Ito ba talaga ay tawag ng magkasintahan? Sa testimonya ni Dr. Roxas, sinabi niyang kalaguyo ng asawa niya ang reporter na iyan, sabi ng isang kasamahan. Pero kasabay nito ang sunod-sunod na artikulo ng reporter na iyon tungkol sa mga anomalya sa ospital, sagot ni Marco. Gusto itong palabasin ni Dr. Roxas na isang affair. Pero para sa akin, ito ay ugnayan ng isang whistleblower at isang reporter. Kinabukasan, pinuntahan ni Marco ang condominium ni Miguel Castro sa Pasig. Detective Reyes, CIDG, sabi ni Marco. Kung napanood ninyo ang balita, alam ninyo kung bakit ako narito. Pinapasok siya ni Miguel. Hinihintay ko na talagang may darating na pulis. Bakit kayo madalas magkausap ni Gning? Roxas bago siya mawala? Totoo bang may relasyon kayo? Kalokohan, sigaw ni Miguel. Gawa-gawa lang iyan ni Dr. Roxas. Isa akong reporter at si Isabel ang source ko tungkol sa mga katiwalian sa ospital. Gusto niyang ilantad ang maduming katotohanan tungkol sa kanyang asawa. Nasaan ang mga tala at dokumento na ibinigay niya sa iyo? Napayuko si Miguel. Wala na. Matapos siyang mawala, may mga taong sumusunod sa akin. Natakot ako kaya sinunog ko ang lahat. Habang paalis, tumawag ang hepe ni Marco. Marco, gawin mong pangunahing suspect si Miguel Castro. Ang dalas ng tawag nila at inamin pa niyang sinunog niya ang ebidensya. I-surveillance mo na siya. Sipo. Susundin ko ang utos ninyo, sagot ni Marco. Kahit na iba ang sinasabi ng kanyang kutob. Abril 25. Sumabog sa buong bansa ang balita tungkol sa kalansay sa pader. Puno ng mga reporter ang lobby ng ospital. Sa isang press conference, muling umarte si Dr. Roxas bilang nagluluksa at nabibigong asawa. Paano ninyo maipapaliwanag na sa sarili ninyong operating room natagpuan ang labi? Tanong ng isang reporter. Ito ay isang masamang patibong para siraan ako at ang ospital, sagot niya. Sana ay mahuli ninyo ang tunay na salarin na gumamit sa labi ng aking asawa para wasakin ako. Kinabukasan, nag-imbestiga si Marco sa loob ng ospital. Isang veteranang nurse ang palihim na nagpapasok sa kanya sa isang treatment room. Noong hapon ng araw na iyon, narinig namin signang, Isabel at si Dr. Roxas na nagsisigawan sa loob ng opisina niya. Umiiyak ang babae habang galit na sumisigaw ang lalaki. May natatandaan po ba kayong kakaiba sa mga gawin ni Dr. Roxas noon? Mula noon,
Isang espesyal na klase ng scalpel na may nakaukit na inisyal niyang AR ang palagi niyang gamit. Napaka-protective niya roon at hindi niya ito pinapahawak sa iba. AR, initials, one-piece scalpel. Isinulat ni Marco. Sinuri ni Marco ang mga surgery records ni Dr. Roxas at nakakita ng isang imposibleng bilang 15 operasyon sa loob ng isang linggo. Hindi ito kaya ng isang tao lang. Sigurado akong ito ay ghost surgery. Ipinapagawa niya sa iba ang operasyon pero sa pangalan niya. Ang pangalan ng kanyang deputy, si Dr. Leo Garcia, ay madalas lumitaw. Hinarap ni Marco si Dr. Garcia. Totoo bang pumunta sa inyo si Gnung Roxas noong 2003 para humingi ng kopya ng surgery schedules? Tanong ni Marco. Oo. Nag-aalala raw siya sa schedule ng asawa niya. Hindi ko naman pinansin, sagot ni Dr. Garcia. Bakit wala ang pangalan ninyo sa mga tala ng investigasyon noon? Hindi ba't ang ghost surgery ang katotohanang natuklasan ni Gnung Roxas? Sumusunod lang ako sa utos. Wala akong kinalaman sa anumang katiwalian, mariing sagot ni Dr. Garcia. Tumingin si Marco sa investigation board sa kanyang opisina. Si Dr. Roxas na nagsisinungaling, si Miguel Castro na sumunog ng ebidensya, si Dr. Garcia na tila walang alam. Sa sulok, binilugan niya ng pula ang pangalan, Maria Cruz, missing, Mayo 7. Isang tawag na walang caller ID ang natanggap sa opisina. Isang nanginginig na boses ng babae ang narinig. Noong gabi ng Oktubre 2003, noong nawala si Gnung Roxas. May nakita akong maraming sako ng bone cement sa sahig ng operating room 1. 15 segundo lang at naputol ang tawag. Pinakinggan ni Marco ang recording. Sa likod ng boses, may narinig siyang mahinang anunsyo. Ang oras ng pagbisita ay tapos na po. Isang nursing home o care facility, sabi ni Marco. Yung pattern ng anunsyo, pamilyar sa mga ganoong lugar. Agad siyang humiling ng pagsusuri sa komposisyon ng pader. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang resulta. Ang pader ay hindi gawa sa ordinaryong semento, kundi sa high-concentration bone cement na ginagamit sa orthopedic surgery. Ito ang dahilan kung bakit hindi nabulok ang katawan at naging parang mami, paliwanag ni Marco sa kanyang hepe. Ang bone cement ang nagsara sa hangin at moisture. At nang magkaroon ng bitak kamakailan, doon lumabas ang mabahong amoy. Sinubukan ni Marco na kumuha ng search warrant para sa mga medical supply records ng ospital, ngunit hinarang ito ng mga abogado ni Dr. Roxas. Sinasabing itinapon na ang mga lumang tala. Kaya pinuntahan ni Marco ang supplier, ang Eastern Medical Supply. Sa isang maalikabok na bodega, natagpuan nila ang mga lumang ledger, ang order ng bone cement ng St. Michael's noong taglagas ng 2003 ay 6 na beses na mas marami kaysa karaniwan, at ang nakapirma sa special request form ay hindi ang orthopedic department kundi si Dr. Antonio Roxas, ang hepe ng surgery. Kasabay nito, nadiskubre ni Marco ang mas matibay na ebidensya ng ghost surgery. Mga talaan na nagpapakitang may 2 magkaibang operasyon na isinagawa sa ilalim ng pangalan ni Dr. Roxas sa iisang oras at araw. Pinuntahan ni Marco si Don Ricardo Bonifacio, ang ama ni Isabel. Nakaupo sa wheelchair, nagsalita ang matanda. Bago siya mawala, sinabi niya sa akin na may ginagawang katarantaduhan ang asawa niya. Magkikita kami kinabukasan para ipakita niya sa akin ang lahat. Bakit po ninyo ito inilihim noon? Umasa akong nagalit lang siya at babalik din. Gusto kong protektahan ang ospital na pagbabalikan niya, umiiyak na sagot ng matanda. Kahit anong kasalanan pa ng manugang ko, basta't bumalik lang ang anak ko. Kinabukasan, ibinigay ni Miguel Castro kay Marco ang isang kopya ng mga dokumento na na-reconstruct niya. Ito ang ebidensya ng ghost surgery ni Dr. Roxas na ibibigay sana sa akin ni Isabel. Ngayon, malinaw na ang lahat.
Ginamit ni Dr. Roxas ang mga tawag ni Isabel sa reporter para palabasin itong isang affair, para siraan ang kredibilidad niya at itago ang tunay na krimen. Habang isinusulat ni Marco sa board ang motibo, pagtatago sa ghost surgery scandal, binalaan siya ng kanyang hepe. Marco, may tumawag mula sa taas. Nagrereklamo ang kampo ni Dr. Roxas. Dahan-dahan lang. Huli na po, sagot ni Marco. Hindi na ako titigil. Mayo 16, muling ipinatawag si Dr. Roxas. Detective, may kailangan akong sabihin sa inyo, sabi niya. Ang aking deputy, si Dr. Leo Garcia. Mayroon siyang hindi magandang pagnanasa sa asawa ko noon. Inilabas niya ang isang sulat. Ito ay liham pag-ibig ni Dr. Garcia para kay Isabel na nakita ko sa mga gamit niya. Pinadala ni Marco ang sulat para sa handwriting analysis at ipinatawag si Dr. Garcia. Hindi ako ang nagsulat nito, giit ni Dr. Garcia. May gumaya sa sulat kamay ko. Inaamin ninyo bang may gusto kayo kay Gang Roxas? Oo, pero hindi ako nagsulat ng ganyang sulat o nakipagkita sa kanya ng kami lang. May tawag sa pagitan ninyo ni Dr. Roxas noong gabi ng pagkawala ni Isabel. Ano ang pinag-usapan ninyo? Natigilan si Dr. Garcia. Tumawag siya. Sinabi niya, huwag na huwag kang lalapit sa operating room 1 ngayong gabi. Mag-aayos ako ng gamit mag-isa. Hindi ko iyon malilimutan dahil hindi niya iyon kailanman ginagawa. Ang testimonya na mag-isang naiwan si Dr. Roxas sa operating room noong gabing iyon ay isang malaking dagok sa kaso. Pagkaalis ni Marco, sumigaw si Dr. Garcia. Detective, isinusumpa ko, hindi ako ang nagsulat ng liham na iyon. Kinumpirma ng resulta ng handwriting analysis ang sinabi niya. Hindi ito tugma sa sulat ni Dr. Garcia. Bagkus, may mga pagkakahawig ito sa sulat kamay mismo ni Dr. Roxas. Siya ang gumawa ng sulat para isisi kay Garcia, bulong ni Marco. Ngunit mabilis kumilos ang kampo ni Dr. Roxas. Naglabas sila ng press release na kumukwestiyon sa resulta ng pagsusuri at ng gabing iyon lumabas sa balita na si Dr. Garcia na ang pangunahing suspek. Kailangan ni Marco na mahanap si Maria Cruz. Gamit ang anunsyo sa recording at mga talaan ng mga empleyado ng ospital, natuntun niya ang isang Susan Santos sa isang rehabilitation hospital sa Tagaytay. Ang lisensya niya ay tugma sa lisensya ni Maria Cruz. Mayo 21. Sa ospital sa Tagaytay na Tanaw ang Lawa, hinarap ni Marco ang nurse. Geng, Maria Cruz, matagal na po namin kayong hinahanap. Namutla ang babae at tumakbo sa isang silid. Nilak ang pinto. Naghintay si Marco. Pagkaraan ng kalahating oras, bumukas ang pinto. Pangako ninyo sa akin, sabi ni Maria na umiiyak. May anak akong nag-aaral sa kolehiyo. Huwag ninyo siyang idadamay at sasabihin ko ang lahat. Nagsimula siyang magkuwento. Gabi na noon pero bukas pa ang ilaw sa operating room 1. Sumilip ako sa maliit na bintana sa pinto. Nakaluhod si Dr. Roxas. May ipinapasok siyang isang malaking bulto sa loob ng espasyo sa pader. Hindi ko makita kung ano iyon, pero nakita ko ang mga sako ng bone cement sa sahig. Naka-scrub suit pa siya at puno ng puting alikabok habang tinatakpan ng pader. Natakot ako at tumakbo. Makalipas ang 2 araw, ipinatawag niya ako. Sa mesa niya, nakita ko ang picture ng anak ko at ang address ng bahay namin. Walang salita, inabutan niya ako ng resignation letter. Umalis ako, nagpalit ng pangalan at nagtago rito. Mayo 25, dumating ang final autopsy report. May 14 na malalalim na hiwa sa leeg at tadyang ni Isabel gawa ng isang matalas na bagay. Ang mga hiwa ay nasa mga vital points. Gawain ito ng isang taong may kaalaman sa anatomya ng tao, sabi ni Marco. At ang pinakamatibay na ebidensya, isang 3.2 centimeters na piraso ng metal na natagpuan sa mga buto ng kanyang kanang kamay. Sa isang panig nito, nakaukit ang inisyal na AR. Bago siya mamatay,
Hinawakan niya ang patalim na tumusok sa kanya, bulong ni Marco. Ang patalim na may pangalan ng pumatay sa kanya. Nakakuha si Marco ng isang ulat mula 10 taon na ang nakalipas. Isang lost item report na isinampa ni Dr. Roxas para sa kanyang custom-made scalpel. Ang sukat at inisyal ay perpektong tugma. Mayo 28. Sa interrogation room, inilatag ni Marco ang lahat ng ebidensya, ang research paper ni Dr. Roxas tungkol sa preservative properties ng bone cement, ang testimonya ni Maria Cruz, ang purchase order at sa huli, ang piraso ng metal sa isang evidence bag. Galing po ito sa kamay ni Ginang Roxas. Nakaukit ang pangalan ninyo, ang bagay na mahigpit niyang hinawakan hanggang sa huli ay ang katibayan laban sa inyo. Hindi pa po ba kayo aamin? Natigilan si Dr. Roxas. Ang kanyang mga labi ay nanginig at dahan-dahan siyang napayuko. Pagkatapos ng 48 oras na interogasyon, nagsimula siyang magsalita. Pumunta siya sa opisina ko, dala ang mga ebidensya ng ghost surgery. Sinabi niyang isusumbong niya ako sa papa niya. Lumuhod ako at nakiusap pero hindi siya natinag. Dinala raw niya si Isabel sa operating room para mag-usap, ngunit bigla na lang daw itong inatake sa puso at bumagsak. Inatake sa puso, galit na sabi ni Marco. Inilalantad ang autopsy report. Paano magkakaroon ng ganitong mga sugat ang isang taong inatake lang sa puso? Lahat ng hiwa ay nasa mga lugar na siguradong ikamamatay. Isang-isa niyang idinikit sa pader ang timeline ng mga pangyayari, winawasak ang bawat alibi ni Dr. Roxas. Mula sa testimonya ng nurse hanggang sa utos niya kay Dr. Garcia na huwag lumapit sa OR1. Sa huli, inilagay ni Marco ang piraso ng scalpel sa gitna ng mesa. Hinawakan ng asawa ninyo ang talim ng inyong scalpel. 10 taon siyang naghintay sa malamig na pader, hawak-hawak ang katibayan ng krimen ninyo. Hindi na makatingin si Dr. Roxas. Napayuko siya. Wala na akong sasabihin. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Hunyo 3, 2013. Isang marangyang seremonya ang idinaraos sa St. Michael's Medical Center para sa pagbubukas ng bagong gusali nito. Umakyat sa entablado si Dr. Antonio Roxas, nakangiti na parang isang nagwagi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng auditorium. Pumasok si Detective Marco Reyes kasama ang isang grupo ng mga pulis. Umakyat si Marco sa entablado. Dr. Antonio Roxas, may warrant of arrest para sa iyo sa kasong murder at pagtatago ng bangkay. Inaaresto ka namin. Isang matinis na tunog ng posas ang narinig sa buong auditorium. Tumingin si Dr. Roxas sa kanyang amang biyenan, si Don Ricardo na nakaupo sa wheelchair sa unahan. Dahan-dahang napayuko ang matanda. Patawad anak, pinaghintay kita ng matagal. Sa paglilitis, ibinunyag ang buong iskandalo ng ghost surgery. Nag-resign si Don Ricardo. Itinatag ang isang ethics foundation sa pangalan ni Isabel at tuluyang nawala sa mata ng publiko. Umalis din si Dr. Garcia at nagtayo ng sarili niyang maliit na klinika kung saan isinabit niya ang larawan ni Isabel. Si Maria Cruz ay nagpatotoo at bumalik sa kanyang tahimik na buhay. Isinulat ni Miguel Castro ang artikulo na may pagkilala kay Isabel bilang kanyang orihinal na source. Nobyembre 2013, sa korte, binasa ang hatol. Ang akusadong si Antonio Roxas ay hinahatulan ng reklusyon perpetua. Habang palabas ng korte, nagtama ang mga mata nila ni Detective Marco Reyes sa huling pagkakataon. Walang emosyon ang mga mata ni Dr. Roxas, ngunit hindi umiwas si Marco. Isinara niya ang folder ng kaso at bumulong. Ang susunod mong tirahan ay hindi na sa loob ng pader, kundi sa likod ng rehas. Ang kuwento ng araw na iyon ay nagwakas na.